Kitang-kita ko sa mukha ng aking pinakaunang biktima ang takot at kaba. Damang-dama ko ang pagbilis ng pagtibok ng kanyang puso habang ipinapakita ko sa kanya kung paano ko hinahasa ang aking gagamitin. Isa kang baliw! Sigaw niya habang hinihintay lamang niya ang kanyang oras bago malagutan ng hininga. Nakangiti ako habang papalapit sa kanya. Ngiting hinding-hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Tinitigan ko lamang siya mula ulo hanggang paa at bumulong na may mapang-akit na tinig. Bago pa siya makasagot sa akin, gamit ang syringe na naglalaman ng pampatulog na gamot na siyang unti-unting nagpapahina sa kanya. Nakatingin lamang ito sa akin habang nakahawak pa sa aking binti na para bang humihingi ng tulong at nagmamakaawa. Kinalaunan ay unti-unti na nitong ipinikit ang kanyang mga mata. Agad ko siyang hinila patungo sa kusina. Buong lakas ko siyang iniangat sa ibabaw ng malaking lamesa. Hinubad ko mismo ang kanyang mga suot na damit. Nang matanggal ko na ang lahat ng kanyang saplot kasama ang panloob, bigla akong nakaramdam ng init ng katawan. Nanabik sa katawan ng lalaking nasa harapan ko. Kakaiba din ang hubog niya. Lalaking lalaki. Halatang batak sa gym. Hindi na ako nagdalawang isip at hinubad ko din ang aking saplot na nakabalot sa aking katawan. Tapos sinimulang magparao sa ibabaw ng walang malay kong biktima. Nakakatawa lang na kahit wala siyang malay, nagising pa rin ang kanyang alaga. Hanggang sa mairaos ko nang ang aking pagkasabik sa aking unang biktima. Nang biglang makaramdam ako ng gutom, kumukulo ang aking tiyan. Isang ideya ang namuo sa aking isipan. Kinuha akong palakol sa may gilid ng upuan. Bagong hasa din iyon, kaya siguradong isang hataw lang nun ay agad tatalab sa matatamaan. May makakain na kami ngayong hapunan. Bulong ko pa sa sarili ko. Hindi ko na sinayang ang bawat sandali. Iwinasiwas ko iyong palakol sa buong katawan niya habang tuwang-tuwa ako sa aking ginagawa. Nang matapos ko ng aking ginagawa, isinilid ko iyon sa malaking sako at umalis doon sa abandonadong bahay na ako lamang ang nakakaalam. Pag-uwi ko sa bahay ay tuwang-tuwa ang aking dalawang nakababatang kapatid. Makikita mo sa kanilang muka ang pagod at gutom. Gutom na ba kayo? Halika, lulutuan kayo ni ate. Magugas muna kayo ng inyong kamay. Tatawagin ko na lamang kayo pagkatapos kong magluto ng paborito nating ulam. Utos ko sa dalawa kong kapatid. Tumango lamang sila at dali-daling pumunta sa may maliit naming kusina. Bago pa ako pumunta sa aming maliit na kusina, sinigurado kong hindi mahalata ng aking mga kapatid na iyong inuwi kong karne ay hindi karne ng baboy, kung hindi karne ng tao. Nang mapagtanto ko nang naglalaro na sila, saka na ako pumunta sa aming maliit na kusina. Pakanta-kanta pa ako habang hinihiwa ko sa maliit iyong karne ng aking unang biktima. Adobo at sinigang iyong niluluto ko. Iyong ibang parte nito ay nilagay ko sa aming refrigerator at uulamin bukas. Nang matapos ko ang aking niluluto, tinawag ko na sila upang kumain ng hapunan. Wow ate! Ang sarap ng ating ulam ngayon ah! Papuri nila dito. Gagawin ng lahat ni ate para hindi na tayo magutom. Sad ko dito sa kanilang dalawa habang nakangiti at kumakain. Nang mabusog na kaming tatlo, iniligpit ko na ang aming ginamit. Napadighay pa kami dahil sa kabusugan. Wala talaga silang kaide-ideya na ang aming kinakain ngayon ay karne talaga ng tao. Hindi lamang siya tao. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Pero hindi lamang siyang humalay sa akin, pati ang kanyang 6 na kaibigan. Binaboy nila ang aking pagkatao. Kinaumagahan ay plinano ko na ang kasunod kong gagawin. Hindi na ako pupunta doon sa abandonadong bahay. Alam ko na pinaghahanap na ako ng otoridad ngayon. Kung matalino sila, mas matalino ako. Madali ko lang nahanap ang 4 pang bumaboy sa akin. Kung ano ang ginawa ko dun sa leader nila, ganun din ang kanilang sasapitin.
Halos araw-araw hindi kami nagugutom ng dahil sa masustansya nilang karne. Pero may isa pa. Isa na lang para makumpleto na ang aking paghihiganti. Isang gabi na lumabas ako para puntiryahin ang huling biktima at pinakakanang kamay ng leader na bumaboy sa akin. At ang pinakamadulas sa grupo. Naging mailap ito. Ayon sa nakapagsabi sa akin, palagi daw itong tumatambay sa isang massage parlor. Agad akong pumunta doon para kumpirmahin iyon. Hindi nga nagkamali. Totoo nga, nandun siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pagmumukha ng lalaking iyon. Kahit pa na mga oras na yon ay napakadesente ng kasuotan nito. Sinundan ko siya sa loob ng massage parlor. Para makapag-blend din ako, dumaan ako sa locker ng mga babaeng empleyado. Maswerte naman akong nakakita ng isang uniform ng empleyado doon at agad itong isinuot. Nang makapagpalit na ako ng damit, lumabas ako ng locker room at binaybay ang pasilyo diretso patungo sa bawat kwarto kung saan ginagawa ang mga serbisyo. Sinilip ko sa mga nakahawang na pinto kung may tao pa sa loob. Sakto naman nabubuksan ko na ang pinakahuling pinto. Bumukas ang pinto sa pinakadulo ng pasilyo. Lumabas ang lalaking kanino ko pang hinahanap. Nakasuot pa ito ng bathrobe. Miss, ikaw ba magmamasahe sa akin? Tanong ng lalaki sa mababang boses. Hindi ako nakatingin ng diretso sa kanya dahil baka mamukha niya ako. Kaya nakatungo lang ako at sabay ng pagtango ko ang tipid ay ang mahihinang pagsabi ng oo. Dahil sa hindi ko alam kung aling kwarto ba ang nilaan sa kanya, hinayaan ko lang siya na magpatiuna at sumunod lamang ako sa kanya. Nakarating kami sa isang kwarto na may malamlam na ilaw. Pumwesto na ang lalaki sa ibabaw ng massage table. Habang nakatalikod siya sa akin, tinanggal na nito ang bathrobe na suot kaya tumambad sa akin ang hubad nitong katawan. Nagbalik ang masakit na alaala sa akin. Ang araw na binaboy nila ng grupo nila ang pagkatao ko. Ay, ano miss? Tutunga ka na lang ba dyan o sasayangin mo ang ibinayad ko sa'yo? Ano, simulan mo na! Ang wika nito na may pagkasarkastiko. Kahit nangingibabaw na sa akin ang pagnanasa na patayin siya, pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan ko makaisip na magandang plano kung paano ko siya mapapatay at maitatakas ang katawan niya dito na walang nakakaalam. Pero naisip ko, dahil huli naman na siya, bakit pa ako mag-aaksaya ng panahon na itakas ang katawan niya na para gawing pagkain? Tama, papatayin ko na lang siya para kumpleto na sila ng grupo nila na pumunta ng impyerno. Buo na ang desisyon ko. Pagkakataon ko na ito. Tutal sa mga oras na iyon ay sarap na sarap siya sa masahe ko. Umuungol pa nga ang loko-loko. Unti-unti ko nang inilabas ang balisong na kanina pang nakasukbit sa tagiliran ko. Mula sa pagkakatupi, inilabas ko ang talim nito. Saan ko kaya siya unang sasaksakin? Sa ulo? Hindi. Madali siyang mamamatay. Dapat mahihirapan siya. Tutal hindi ko naman na mapapakinabangan ng katawan niya bilang pagkain. Dapat makaranas muna siya ng hirap. Sa likod kaya? Hindi. Baka makagawa pa siya ng ingay para mabulabog ang mga tao sa paligid. Alam ko na. Gigilitan ko na lamang siya ng liig. Siguradong hindi siya makakasigaw at bago siya panawa ng ulirat, maghihirap muna siya na parang manok. Akmang gagawin ko na ang plano ko ng biglang. Ano? Nakapag-desisyon ka na ba? Mukhang nahihirapan ka yata. Naguguluhan man ako sa sinasabi niya. Hakma kong itatapat ang kutsilyo sa lig niya nang bigla itong tumihaya. At itinutok ang baril niya sa akin kaya natigilan ako. Meron pala itong baril na nakaduct tape sa kanyang dibdib. Ano? Gulat ka no? Akala mo ba hindi pa namin alam ang mga galaw mo? Huh?
Nakita niya siguro ang pagtataka na gumuhit sa mukha ko dahil sa mga nangyayari. Oo, pulis ako. Akala ko ba magaling ka? Pero nakapagtataka na hindi mo nalaman na pulis ako. Sige, hindi kita pipigilan na sabihin sa kanila ang totoo na isa ako sa mga bumaboy sa'yo. Pero, sinong maniniwala sa'yo, ha? Maniniwala sa isang baliw na mamamatay tao. Nang mga oras na iyon ay nangingilid na mga luha ko. Sa sobrang galit at awa sa sarili ko. Akala ko makakamit ko na ang hustisya. Pero heto ako. Parang naistatwa sa kinatatayuan sa mga revelasyon na nalaman ko. Wala na akong nagawa ng pukpukin niya ako sa ulo ng baril na hawak niya. Napasalampak ako sa sahig sa sobrang lakas ng pagtama sa ulo ko. Nakaramdam ako ng matinding hilo. Umikot ang paningin ko. Pero bago ako mawala ng malay, may mga binitawan pa siya mga salita. Nga pala, yung nagbigay sa'yo ng lokasyon ko, tauhan ko yun. Alam ko na ako na lamang ang hinahanap mo dahil inisa-isa mo na mga kasama ko. Kaya pinaghandaan kita. At alam kong ikaw yan, Janina. Hindi mo man ipakita ang buong mukha mo kanina. Kilalang kilala ko ang buong katawan mo. Ang amoy mo. Remember? Nagising na lamang ako nang binuhat na ako ng mga naka-uniforming pulis. Nakaposas na ang mga kamay ko. Inakay nila ako papuntang police car. At sa di kalayuan, natanaw ko si Rod. Ang isa sa bumaboy sa akin na isa palang alagad ng batas. Ngumiti pa ito ng nakakaloko. Doon ko lamang dinalaman na mataas pala ang katungkulan nito sa pulisya. 5 araw simula na makulong ako, binasahan na ako ng sakdal. Doon sinabi na wala ako sa sariling katinuan. Kaya sa halip na ikulong ako sa piitan, inirekomenda ng husgado na ipasok ako sa isang mental institution para magamot. Habang nasa loob ako ng mental, nag-alala ako sa 2 kapatid ko. Pero sabi ng isang nurse na nagbabantay sa akin, ang balita niya ay nasa DSWD na sila na sa kasamaang palad dahil sa kalagayan ko, hindi ko na sila makukuha pa. Pero sa isip ko, mabuti na rin yun. Mas mapapaayos sila kaysa magkasama kami. Nakakalungkot man, pero kailangan ko ding tanggapin iyon. Dahil na mga oras ding yon, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Hindi pa tapos ang paghahanap ko ng hustisya. May isa pang kailangang singilin. At sa oras na makalabas ako dito, na siguradong mangyayari pagdating ng tamang oras, siya naman ang paghahandaan ko at sisiguraduhin ko wala akong sasayangin na kahit isang hiwa ng kanyang laman.